Bumalik ako sa hotel room at isang oras na lumipas ngunit hindi pa umaakit si Kelvin. Buong akala ko pa naman ay makakasama ko na siya ngayong araw. Naiinis na ako at idagdag pa ang presensya ng Samantha na iyon dito. Though I'm secretly hoping she won't tell the press about my threat to her. Or else, Dad and Kelvin will be furious. I was admiring the view from the balcony when I noticed the infinity pool. A group of teenagers are having fun in there. Ano nga ba mapapala ko kung magkukulong lang ako dito sa hotel room? Ano akala sa akin ng Kelvin na iyon? An idea crossed my mind. Agad kong binuklat ang travel bag na dala at hinanap ang black swimsuit buhat doon. Mabuti na lang at nadala ko ito kahit wala akong ideya noon kung saan ako ni Kelvin dadalhin. Makikita mong Kelvin ka. Kaya kong higitan ng Samantha na iyon. Bulong ko habang nagbibihis. Naglagay ako ng sunscreen sa katawan. I'm proud of my complexion and long legs. Unlike some, hindi din ako kinulang sa dibdib, which is my wonder. Kelvin don't see me as a woman. Nang masihan sa ayos ko ay agad akong lumabas ng hotel room. Hindi na ako nag-abala pang magsuot ng cover-up. Nasa ikalawang palapag ang room namin at pagbaba ko pa lang sa grand staircase ay pinagtitinginan ako ng mga nakakasalubong ko. I am used to the attention of the crowd. Noon pa man ay sanay na ako sa atensyong pinupukol sa akin ng mga tao. Si Kelvin na lang talaga ang hindi nakakapansin sa akin bilang babae at hindi ko alam kung bakit. Pagdating ko sa dining area ay tiningnan ko agad ang pwesto nila Kelvin. Napangiti ako pagkakita sa kanya na seryosong nakikipag-usap kina Mr. Reyes. May mga dokumento pang nakalatag sa mesa nila. Marahil naramdaman niyang may nakatingin sa kanya kaya biglaan siyang lumingon sa gawi ko. Nagtamang aming mga mata at napansin kong bigla siyang natigilan. His eyes scanned my body and I noticed a glint of admiration in his eyes. Mabilis lang iyon dahil matapos niya akong pakatitigan ay agad na kumunot ang kanyang noo. I tried to suppress my smile at his reaction. Hindi ko may paliwanag ngunit ang reaksyon niya ay nagbigay na naman sa akin ng mumunting pag-asa na mapaibig siya. Pilit kong pinaglabanan ang nakakatakot na tingin sa akin ni Kelvin. Hindi ako magpapa-apekto sa kanya. Napansin marahil ng mga kasamahan niya na wala sa kanilang atensyon ni Kelvin kung kaya lumingon din sila sa gawi ko. Mabilis ko namang iniiwas ang tingin sa kanila. Diretso lang ang mga mata ko sa direksyon ng infinity pool ngunit sinadya kong doon dumaan malapit sa mesa nila. Ramdam ko nakasunod sa akin ang tingin ni Philip maging yung mga kasama niya. Who's that? Naulinigan ko ang tanong ng isang lalaki kay Kelvin. Hindi ko na narinig ang naging sagot niya dahil lumampas na ako sa pwesto nila. Bukod sa napakahina ng boses niya. Hindi man ako lumungon ay ramdam ko ang mga mata niyang nakasunod ng tingin sa akin. Napangiti ako dahil yun ang inaasam ko. Gusto kong makita niya ako. Gusto kong makuha ang atensyon niya. Pagdating sa infinity pool ay napansin ko agad ang tinginan ng ilang kalalakihan at ang pasimpleng sikuhan ng mga ito. Napailing na lang ako sa sarili. Sanay na ako sa ganoong gawin nila. Hindi na bago sa akin ang mga iyon. Naupo ako sa gilid ng pool at isinausaw ang paa sa tubig. Napangiti ako nang maramdamang hindi iyon ganoon kalamig. Ayoko ng malamig na tubig sa pool. Pakiramdam ko'y tumitigas ang muscles ko sa binti at pinupulikat ako kapag malamig ang tubig. Hi. Napaangat ako ng tingin pagkarinig sa boses ng lalaking bumati sa akin. Sa tingin ko ay kasing edad ko lang siya. Ngumiti siya nang tingnan ko siya at napansin ko agad ang maputi at pantay-pantay niyang ngipin. Matangos ang ilong at mapula ang may kakapalan niyang labi. Napansin kong namumula din ang balat niya. Marahil dahil kanina pa siya nagbababa dito sa pool. It did, however, make him sexier. Sa madaling salita ay gwapo siya. His bright eyes and wide smile show that he is a lively and adventurous person. Yun ang mga katangian na malayo kay Kelvin. Hi, ganting bati ko at tipid na ngumiti sa kanya. Can I sit here? Tanong niya. Tumango agad ako at nang maupo siya sa tabi ko ay agad kong narinig ang kantsawan ng ilang kalalakihan na naglalangoy malapit sa amin. Nagsigawan ng mga ito na siyang nakakuha ng atensyon ng mga naroroon sa pool. Lakaso! Sigawan ng mga ito habang nagtatawanan. May ilang naroroon sa pool ang napangiti at natawa dahil sa gulo ng magbabarkada. Maging ako'y natawa sa kanila dahil naalala ko sa kanila ang mga kaklase ko. Nang makaupo na siya ay nakangiting binalingan niya ako. I am Ian. Pakilala niya at inilahad ang kamay sa akin. Faith. Sagot ko sabay tanggap sa kamay niya. Faith, what a nice name. Komento niya. Solo ka lang dito?
Actually, my husband and I are here for our honeymoon. Nakangisi kong sagot. Mabuti na yung malaman na niya agad bago pa man tumagal ang usapan namin. Pinagmasdan ko ang magiging reaksyon niya at halos mapabunghalit ako ng tawa nang mapanganga siya sa pagkabigla. You're married? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nakangising itinaas ko ang kamay at ipinakita ang wedding ring na suot. Agad natuon doon ang mga mata ni Ian at ilang segundo siyang natulala pag ko'y napailing habang mahinang tumawa. I can't believe you. You're too young to be married. Where's your husband though? He's in a meeting with a client. Sagot ko. Agad na kumunot ang noon niya at hindi makapaniwala ang ngiting itinuon niya sa akin. He's in a business meeting during your honeymoon? Anong klaseng asawa yun? Bulalas niya. Hindi ko maiwasang mapahiya sa sinabi niya. Gustuhin ko man ngunit hindi ko na mabawi ang sinabi. I'm sorry. Hingim pa umanhin niya pagkakita sa naging reaksyon ko. It's fine. It's fine with me. Nagkataon lang na nandito yung prospect client niya. Palusot ko. Tumango lang siya habang pinagmamasdan ako. If I were in his shoes, I would never leave you alone. Not even for a second. Sagot niya. Mahina akong tumawa at tinaasan siya ng kilay kahit paano totoo'y nalulungkot ako. If only Kelvin had the same view as him. Kahit tagal ko na siyang pinapangarap ngunit hanggang ngayon ay binabaliwala lang niya ako. Gusto ko mang mag-demand na samahan ako ngayon ngunit alam ko namang wala siyang pakialam sa akin. At ngayon nga ay kailangan kong makaisip ng paraan para makuhang atensyon niya. Sa gulat ko'y biglang tumalon si Ian sa pool. Isinalag ko ang kamay para hindi mabasa ng tilamsik ng tubig. Come! The water feels good. It will wash your sadness away. Nakangisi niyang aya sa akin. Ha? Hindi ako malungkot. Tanggi ko. You can't fool me. I don't mean to be impolite, but whatever the reason for your marriage, I can tell you're not happy. Komento niya dahilan para matahimik ako. Tama siya. Hindi ito ang nasa imahinasyon ko noon kapag nakasal ako kay Kelvin. Pero hindi nga ba at ilang araw na ako mag-isa? By the way, those are my friends. Untag sa akin ni Ian nang mapansin ang pananahimik ko. Ngumiti siya sa akin at itinuro ang isang grupo na masayang nagtatawanan sa kabilang gilid ng pool. Nandoon ang ilang kalalakihan at kababaihan na pulos mga kaedad ko lang. Sila yung malakas mga ntsaw kanina. Halika, ipapakilala kita sa kanila para hindi ka naman mag-isa dyan. I was about to decline but something he said a while ago changed my mind. Mukha daw ako malungkot. Tama siya. Hindi ko naman kailangan magpakalunod sa lungkot dahil lang sa hindi ako pinapansin ni Kelvin. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang sinasayang niya. Lumusong na rin ako sa pool at nagtungo kami sa pwesto ng mga kaibigan niya. Ipinakilala ko ni Ian sa kanila. Mabuti na lang at hindi na niya binanggit na kasal na ako at kasalukuyang nasa honeymoon. Gosh, Ian, magkaka-love life ka na ba? Tanong ng isang babae na malawak ang ngiti sa akin. Sinulyapan ako ni Ian at tipid lang ding ngumiti. Hindi siya sumugot sa kantsaw sa kanya ng mga kasama na labis kong ipinagpasalamat. Dalawang babae ang lumapit sa akin at namalayan ko na lang na masaya na ako nakikipagkwentuhan sa kanila. Nasa gilid kami noon ng malawak na infinity pool at buhat sa pwesto namin ay tanaw na naman ang asul na dagat. Marahil dahil magkakaedad lang kami kaya hindi ko na namalayan ang paligid ko. Mabilis ko silang nakapalagay ang loob. I can see that they are friendly and outdoorsy. What are your thoughts on this place? Tanong sa akin ng isang babae na nagpakilalang Melissa. Maganda sa Melissa. Matangkad at maiksi ang buhok na bumagay sa maliit niyang mukha. It's relaxing here. I'm not surprised that an international magazine recognized this resort. That's good to hear. Nasisihang sagot niya. Faith, in case she didn't tell you, her family owns this resort. Singit ni Ian sa usapan namin. Nalaka mga mata kong napatingin kay Melissa. Really? Well, she didn't actually tell me. It's a pleasure to meet the owner of this luxurious hotel. I'm not the owner. My dad is. He's actually here for a meeting with a handsome businessman. Sagot ni Melissa. Sinong businessman? Nagdududang tanong ko. I heard. His name is Kelvin. Kinikilig na sagot niya. Agad naman akong natahimik at napansin ko ang tingin sa akin ni Ian. Malamang ang asawa ko ang Kelvin na tinutukoy niya. Hindi na ako sumagot sa sinabi ni Melissa. It's strange how I really wanted to be Kelvin's wife, but now that it's happened, I can't bring myself to introduce myself as his wife.
Anong masasabi mo sa mga kaibigan ko? Tanong sa akin ni Ian nang magpaalam sa Melissa na kukuha ng juice. Parehas kaming nasa gilid ng pool habang ang mga barkada niya ay nasa sun lounger at nagkukwentuhan. They are nice. Feeling close nga agad ako sa kanila eh. Natatawang sagot ko. Tumawa din si Ian at talaga namang napaka-charming niya tuwing tumatawa. Kita mo lalaking yun? He is the mayor's son. Plano din niyang tumakbong mayor next election. Huh? Mga rich kid pala kayong magkakaibigan? Komento ko habang sunundan ng tingin iyong lalaking itinuro niya. But seriously, are you really married? Maya-may tanong niya. Napatingin ako sa kanya at natawa. Hindi ka rin pala naniniwala? Tanong ko. Napakamod siya sa ulo. Saglit na tila hindi niya alam ang sasabihin kung kaya mahina na lang siyang tumawa. Ang hirap paniwalaan eh. Ang sakit. Dagdag pa niya sabay hawak sa dibdib at umaktong nasasaktan. Dahil doon ay natawa ako ng malakas. I am telling the truth. I am really... Fight! Pamilyar na boses ang nagpabitin sa ere ng sasabihin ko. Agad din ako natigil sa pagtawa. Nilingon ko ang pinagmula ng boses at nanlaki ang mga mata ko pagkakita kay Kelvin na noon ay nakatayo sa gilid ng pool. And a dark aura looms over him. Hindi ko may paliwanag ngunit nakaramdam ako ng takot sa biglaan niyang paglapit sa pwesto namin. Ang totoo nga ay nawala na sa isip kong nandoon lang siya sa dining area at nakikita ang mga kilos ko. Wala sa loob na napalayo ako kay Ian kahit pa hindi naman talaga kami ganoon kalapit sa isa't isa. Pinagmasdan ko si Kelvin. Obviously, he is mad. His eyes are blazing and his jaw twitch in suppressed anger. Matalim din ang tingin ipinukol niya kay Ian. Shit, he is really mad. Mabilis akong umahon sa pool pagkakita sa madilim na anyo ni Kelvin sa harapan namin. Kung hindi ko lang alam na labis ang disgusto niya sa akin, ay iisipin kong nagsaselo siya kay Ian. Ngunit alam ko namang malabo iyon. Kelvin, bakit? Nag-aalalang tanong ko. Enjoying your stay here? Sa halip ay mapanganib niyang tanong. Hindi ako sumagot bagkus ay tinitigan ko lang siya. At dahil sa nakikita kong galit niya ay nilingon ko si Ian para magpaalam na. Ian, salamat sa oras. It's a pleasure to meet you. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Ian ngunit hindi na siya nagkomento pa. Naiilang na nginitian ko siya sa kabinalingan si Kelvin. How's your meeting with Mr. Reyes? Kumain ka na ba? May kasunod ka pa bang meeting? Sunod-sunod na tanong ko habang naglalakad kami pabalik sa hotel. Why are you asking? So, you would have more time flirting with a lot of men here? Inis na tanong niya saka ko sinulyapan. What? Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Ikaw itong nang iwan sa akin dito na hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Akmang magsasalita siya ngunit natigil dahil sa mga hotel guest na nakasalubong namin. Pagkapasok ko sa room namin ay agad niya akong hinablot. Nalaki ang mga mata ko sa higpit ng pagkakahawak niya sa aking braso. What games are you playing this time, huh? You forced me into marrying you. Pagkatapos ay hindi mo kayang randahan ang sarili mo? Why marry me if you can refrain from flirting with other men? Madiin niyang tanong. I am not flirting with them. Tanggi ko. Are you saying it was all just my imagination? Alam ko sinadya mong magpapansin sa pwesto namin para akitin yung mga kamiting ko. Maang na napatitig ako sa kanya. Hindi ba niya naiintindihan na siyang inaakit ko at hindi ang mga kamiting niya? Kailan ba niya makikitang siya ang gusto ko? Kelvin, Malik, I saw you. At alam mong nakikita kita sa pwesto ko. Yet, you continue to flirt with that bastard. Hindi mo ba naiintindihan, Kelvin? Ikaw ang inaakit ko. Hindi pa rin ba malinaw sa'yo na mahal kita? Hindi ko na napigilang isigaw ang nararamdaman. Kitang-kita ko nang natigilan siya. His eyes widened in disbelief. Bigla niya akong binitawan at umatras, palayo sa akin. The way he responded saddened me. Heto ako at nagtatapat ng nararamdaman ko ngunit ang una niyang reaksyon ay ang lumayo sa akin. Noon ako hindi nakatiis at tumakbang ako papalapit sa kanya. Inabot ko siya at saka siniil ng halik sa labi. His body tensed up in surprise. Naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko at bagya niya akong itinulak palayo ngunit nagmatigas ako. Ang totoo nahihiya ako sa ginagawa ko. I don't know how to kiss but here I am pushing myself into a man who clearly didn't like me. At pakiramdam ko'y napakababa kong babae. Wait, stop that! Kelvin, please!
pakiusap ko. Pilit kong inilalapit ang katawan sa kanya ngunit pilit din niya akong itinutulak palayo. Ang reaksyon niya ay parang patalim na tumatarak sa puso ko. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mga mata dahil sa sobrang pagkapahiya. Nang sulyapan ko siya ay nahuli ko siyang nakatitig sa akin kung kaya itinago ko ang tunay na nararamdaman. Binitawan ko siya pagkatapos ay pilit na tumawa kahit pa nga ang gusto ko ngayon ay umiyak. Fine, don't get mad at me if I try to flirt with other guys. You left me alone here. Why do you expect me to do? Hindi ako magpapakalunod sa lungkot dito. Did you see how easy it was for me to find someone to fill in for you on our honeymoon? Nabitin sa ere ang sasabihin ko pa nang bigla niya akong isinandal sa dingding ng kwarto. I was about to speak when I felt his lips press against mine. Instantly, my heart began to beat erratically. This is exactly what I wanted. I provoked him for this reason. Wala sa loob na dumako ang mga kamay ko sa balikat niya ngunit mabilis niyang pinalis iyon. Napaungol ko nang bigla ikinagat niyang aking ibabang labi. He is kissing me so roughly that I am experiencing pain rather than pleasure. This isn't right. Maybe this is his way of punishing me. Malamang ay nagalit siya sa mga sinabi ko. Sinubukan kong iiwas ang mukha sa kanya ngunit bigo ako. Kelvin, stop! Daing ko. Why? Isn't this what you want? Sarkastikong tanong niya. Tiningnan ko siya sa mga mata at gusto kong pagsisihan ang ginawa. Ang tanging nakikita ko doon ay galit. Ayoko man ngunit nasasaktan ako. Kelvin, tama na. Bago ko pa man matapos, sasabihin ay mabilis niya akong binitawan. I hate brats like you. Anong akala mo sa akin, Faith? Laruan mo? Pinilit mong makasal tayo. Then you'd pull the act in front of me? Kelvin, it was my dad who wanted us to get met because you manipulated him. Sigaw niya. Napatitig ako sa kanya at ramdam ko na ang mga luhang nagbabantang bumagsak. Hindi ganito ang inaasahan ko. Can't you just wait for someone to love you? Why do you have to force yourself into me? Kung gusto kita sana noon pa'y niligawan na kita. His words slashed through my heart like a knife. Kay sakit marinig buhat sa taong minamahal na hindi kanya gusto. You're so pathetic, Faith. Sigaw sa akin ng isang bahagi ng isip ko. Gusto kong umiyak sa harap niya ngunit bigla kong naalala ang mga sinabi sa akin ni Mommy Estelle. Hindi ako susuko. Hindi ko susukuan si Kelvin. Hindi ako ang tipong magpapadala sa galit niya. I blinked back my tears. Balang araw ay mamahalin din niya ako. Sanay akong nakukuha ang gusto ko at isa na si Kelvin doon. Kelvin, kahit ano pang sabihin mo, we are married. You are mine. Madiin kunturan. Sa sinabi ko'y lalong umapoy sa galit ang mga mata niya. His heavy breathing tells me that he is extremely enraged. Napalunok ako sa takot ngunit hindi ako nagpatinag. Matapang na sinulubong ko ang nagbabaga niyang tingin. You think you own me just because we are married, Faith? I have never been yours and I will never be. Anya. Agad na umahon ang galit ko dahil sa paulit-ulit na rejection na natatanggap buhat noong makasal kami. Wala pang sino man lalaki ang tumanggi sa akin at may ideya na ako kung bakit hindi niya ako magawang mahalin. Agad na buo ang imahe ni Celine sa isip ko. Seeing her image in my mind is enough to irritate me. Si Celine ba? Ha? Siya ba ang dahilan kaya hindi mo ako magawang mahalin? Iniwasan kong mabasag ang boses. Nagwawala na ang puso ko sa aking dibdib. Natatakot ako. Natatakot ako marinig ang sagot niya ngunit itinanong ko pa rin. Tiningnan lang ako ni Kelvin. Walang mabasang emosyon sa mukha niya habang nakatingin sa akin. Yes, she's the one I want. Not you. Hindi ako nakakilos sa tahasan niyang pag-amin. Ramdam ko ang panghihina. Maging ang aking mga tuhod ay gustong bumigay. I tried everything to make him mine, but my efforts were useless. Sa huli ay si Celine pa rin ang nagwagi. Ramdam ko ang pangingimi ng aking buong muka ngunit hindi yata ni Kelvin napansin iyon. Walang imik na lumabas siya ng kwarto at muli ay naiwan na naman ako mag-isa. Pagkaalis ni Kelvin ay saka ko lang pinakawalan ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Ngayon ko lang naisip ang bigat ng ginawa ko. Gusto ko magsumbong kay Daddy o kay Michelle pero hindi ko magawa. Inaabot ako ng hiya dahil alam kong kasalanan ko naman kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon. Naupo ko sa sahig sa isang sulok ng kwarto at doon tahimik na lumuha.
Hindi ko na alam kung gaano ko katagal na umiiyak. Namalayan ko na lang na gabi na at kumakalam na ang tiyan ko sa gutom kaya naisipan ko magtungo sa dining area. Nagsapin lang ako ng t-shirt at shorts saka lumabas ng kwarto. Hindi ko na mataan si Kelvin. Marahil ay umalis na naman siya at wala ng planong bumalik para dito magpalipas ng gabi. Kumuha ako ng pagkain at pumwesto sa isang mesa. Tahimik akong kumakain nang mapatingin ako sa kamay ko. Ganoon na lamang ang kaba ko nang mapansing nawawala ang wedding ring na kanina lang ay suot ko. Mabilis kong tinapos ang pagkain. Sinubukan kong hanapin ang singsing sa lugar at nang hindi ko iyon mamataan ay halos liparin ko ang kwarto namin. Pagdating ko sa loob ay agad kong hinanap ang singsing sa lahat ng sulok ng silid, ngunit hindi ko iyon makita. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ako naiiyak. Malinaw naman na walang halaga para kay Kelvin ang kasal namin, ngunit masakit pa rin para sa akin na ang tanging simbolo ng pag-iisang dibdib namin ay mawawala pa. Dahil hindi ko nakita ang singsing sa kwarto ay nagpa siya akong balikan iyon sa pool area. Madilim na sa lugar at hindi sapat ang ilaw sa paligid para maaninag ko ang ilalim ng pool. Nagsimula akong maghanap sa pwesto kung saan ako unang nilapitan ni Ian, ngunit wala iyon doon. Alam ko isang malaking kahibangan, ngunit sinubukan kong lumusong sa pool sa pagbabaka sakali. Ramdam ko ang lamig ng tubig dahil gabi na. Nakailang subok akong sumisid ngunit bigo ako makita ang singsing. Sinubukan ko naman puntahan yung tinambayan namin ng mga barkada ni Ian. Dilangoy ko ang kabilang dulo ng infinity pool. May katagalan na rin ako doon at nakakaramdam na ako ng pagod. Marahil dahil sa pagod at sa samud-saring emosyon ay napaiyak na lang ako. Hindi ko na pinigilan ang paghikbi kaya ganoon na lang ang gulat ko nang may mataan akong figura ng lalaki malapit sa pwesto ko. Napanganga ako pagkakita kay Kelvin na nakatingin sa akin. Kanina pa ba siya dito? Bakit? Bakit nandito ka? Yun lang ang tangi kong naisipang itanong. Hindi ko din naitago ang panginginig ng boses dahil sa lamig. What are you doing here at this hour? Salip ay ganting tanong niya. Kunot-kunot ang noon niya habang nakamasid sa akin at mabilis ako nag-iwas ng tingin. Wala. Maiksing sagot ko. Wala? Alam mo ba kung ano oras na? Tanong niya. Bakit ba? Ano bang pakialam mo? Inahanap ko yung singsing ko. Maging siya ay saglit na natigilan pag ko ay narinig ko ang malalim na buntong hininga niya. Bakas din ang iritasyon niya nang magsalita. Are you aware of the chances of finding that ring in that pool? Isa pa, sigurado ka bang dyan yun nawala? Oo na, baliw na ako. Huwag mo na lang akong pakaalaman. Wala akong sinabing baliw ka. Alam ko namang yun ang iniisip mo. Nagbabaka sakali lang naman ako na makita ko. Umahon ka na. It's late at ikaw na lang nandyan. Utos niya saka tumalikod at naglakad ng palayo. Nainis man ay naglangoy na ako patungo sa gilid ng pool para umahon. Ngunit hindi pa ako nakakarating sa gilid ay naramdaman kong paninigas ng aking binti. Shit, ito na nga ba ang sinasabi ko? Kelvin! Tawag ko sa kanya na noon ay may kalayuan na sa pwesto ko at hindi ako naririnig. Sinubukan kong lumangoy ngunit dahil nasa malalim na bahagi ako ng pool ay naunahan ako ng kaba. Ramdam ko ang pamumulikat ng aking binti. Idagdag pang napagod na ako kanina. Muli kong ibinuka ang bibig para tawagin si Kelvin ngunit sa halip ay pinasok ng tubig ang aking bibig at ilong. Diyos ko, ayoko pa pong mamatay. Kahit na anong pilit ko ay hindi ko magawang palutangin ang katawan. Tuluyan akong lumubog at unti-unti na akong nahihirapang huminga. Nakikita ko ang ilalim ng pool at dama ko na ang paninikip ng dibdiba. Mariin ko na lang na ipinikit ang mga mata. Baka ito na talaga ang katapusan ko. Bigla ay may matipunong braso ang humatak sa akin paibabaw. Naramdaman ko na lang na umangat ako buhat sa ilalim ng tubig. I gasped for air when I finally reached the water surface. Ramdam ko ang pananakit ng ilong, lalamunan at ulo ko dahil sa nainom na tubig. Dahil sa takot na muling lumubog ay mahigpit akong yumakap sa leeg ng kung sino man ang sumagip sa akin. Will you please calm down? Hindi ako makahinga. Baka sabay tayong malunod sa ginagawa mo. Ani Kelvin na siyang sumagip sa akin. Tinitigan ko siya at nang tingnan niya ako ay nabasa ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Dahil doon ay hindi ko magawang alisin ang pagkakatitig sa kanya. Ito ang unang beses na nakita ko siyang nag-aalala sa akin. Maging siya man ay parang nahipnotismo. Ilang segundo lang kaming nakatitig sa isa't isa. I love you.
Wala sa loob na bulong ko. Noon siya biglang natauhan. Tumikhim siya saka mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi siya sumagot sa sinabi ko. Nagawa niyang maglangoy patungo sa gilid ng pool at inalalayan niya akong makaahon. Nang makaupo sa gilid ay agad niyang iniinat ang binti ko. His actions amazed me. Akala ko iiwan ulit niya ako dito tulad ng madalas niyang gawin. Pinagmasdan ko siya. Nakasuot siya ng white polo, pants at sneaker na noon ay basa lahat dahil sa pagtalon niya sa pool. Napangiti ako sa isiping iniligtas niya ako. Does it still hurt? Why are you smiling? Inis na tanong niya nang mapansin ako. Huwag mo sabihing umaarte ka lang. Of course not. Tanggi ko. Masakit pa dito. Sige pa, stretch mo pa. Utos ko sabay turo sa kanang binti. Pinigil ko ang mapatawa. Napansin kong kumunot ang noo niya at nagdududa ang tingin ipinukol niya sa akin. Gayunpaman ay sumunod siya sa utos ko. Noon, may lumapit sa amin na tauhan ng resort. Sir, ano po nangyari? Nalunod siya. Do you not have a lifeguard on duty here? Iritadong tanong niya sa mga ito. Meron naman po, sir. Kaya lang po ay bawal na kasi mag-swimming sa ganitong oras. Katwiran nung stop na halata ang takot. Nag-ako sa mga mata ni Kelvin nang muli akong sulyapan. I understand. However, you should still have someone watch over your pool area in case there's an idiot who decided to swim at this hour. Anya habang nakatingin sa akin. Napanganga ako sa narinig. Ano daw? Ako bang tinutukoy niya? I was awakened by the sound of crumpling paper and tapping on the laptop keyboard. Inilibot ko ang paningin sa kabuuan ng silid at namataan ko si Calvin na abalang-abala sa kanyang laptop. Nakaupo siya sa sofa sa loob ng aming hotel room habang ang mga mata ay seryosong nakatuon sa laptop. Kagabi ay dinala niya ako sa klinik at matapos ako matingnan ng nurse on duty doon ay bumalik na kami dito sa kwarto. Sa wakas ay nagdesisyon siyang magpalipas ng gabi dito kasama ko. Yun nga lang, sa sofa siya natulog habang ako ay dito sa kama. Umayos ako ng pwesto dahilan para makuha ko ang atensyon niya. Seryoso pa rin ang mga mata niyang nakamasid sa akin. How are you feeling? Tanong niya. I'm feeling better now. Naiilang na sagot ko. Hindi ako sanay na ganito siya. That's good, because we'll be returning to Manila today. Pagbibigay alam niya. Ha? Hindi pa nga kami nag-enjoy pero heto't uuwi na kami. Why do you look surprised? Your dad informed me that your class will begin on Monday. Noon ko naalala na magsisimula na nga pala ang SEM. Nasa huling taon na ako sa kurso at kailangan kong pagbutihin. Oo nga pala. Ani ko saka tumayo na. Nag-order ako ng breakfast. Baka mamaya lang ay i-deliver na iyon dito. Anya habang ang atensyon ay nasa ginagawa na. Tumango lang ako. Ang totoo ay naiilang ako. Hindi ko sanay na kalmado siyang nakikipag-usap sa akin. Matapos ng ilang minuto ay dumating ang in-order niyang pagkain. Nakakailang nakatahimikan ang namamagitan sa amin habang kumakain. Wala na akong nagawa kundi tahimik lang siyang pagmasdan. Halatang abala siya sa trabaho. Panay ang sulyap niya sa laptop kahit kumakain. Pilit ko mag-isip na maaari namin pag-usapan ay walang pumapasok sa isip ko. Nagkasya na lang akong lihim siyang pagmasdan at memoryahin ang bawat detalye ng gwapo niyang mukha. Nakakainis. Paano ko siya mapapaibig kung hindi man lang kami nag-uusap? Matapos kumain ay naghanda na kami sa pagbiyahe. Nag-check out na kami sa hotel at bumiyahe pabalik sa Manila. Kinakabahan ako na excited dahil sa wakas ay magkasama na kami ni Kelvin. Saan kaya siya nakatira? Paano kaya ang aming magiging pagsasama? Malamang mas malaki na ang chance na papansin niya ako kapag nagsasama na kami sa iisang bubong. Hapon na makauwi kami at sa mansyon muna namin kami unang nagtungo. We'll just get your things here. Sinabi ko na kay Tito Calix mo, nakukunin natin ngayon ang mga gamit mo. Napansin ko ang tawag niya kay Daddy. Hindi nagbago iyon at Tito pa rin. Nahiya naman akong itama siya. Napatitig ako sa kanya. Bakit kaya parang ang bait niya ngayon? Hindi tulad noon na halos ipagtulakan niya akong palayo. Nakapagtataka. Inaasahan ko nang halos hindi siya papayag na kasama niya ako ngunit ngayon ay siya pa mismo ang kumausap kay Daddy para makuha ang mga gamit ko. Pagpasok nga namin sa mansyon ay nakahanda na doon ang mga ilang suitcase. Agad na sinalubong kami ni Daddy pagkakita sa amin. Faith, Kelvin, how's your trip? Masayang bati niya. Agad niya ako niyakap pagkuhan ay sinuyod ng tingin.
Mukhang nag-enjoy ka sa beach, iha. Namumula ang balat mo. Naiilang na ngumiti ako kay Daddy. Kung alam lang niyang hindi si Kelvin ang kasama ko noong nag-swimming ako. Isa pa hindi ko narating ang beach sa resort na iyon. Nakangiti ako sa kanya nang mamataan ko si Celine. Agad kong nilingon si Kelvin at nahuli ko siyang nakatingin din sa gawin ng babae. Bigla ay nawala ako sa mood. Matalim ang mga tingin pinukol ko kay Celine. Mukhang mabilis naman niyang naunawaan ang ibig sabihin ng mga tingin ko dahil hindi na siya lumapit pa sa amin. Nagmamadali siyang nagtungo sa ikalawang palapag at hindi na kami nilingon.